Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Marami pa rin botante na nasa vulnerable sector ang hindi pa rin po nakakaboto sa isang polling precinct dyan sa Cebu City. Cecil, kamusta ang sitwasyon dyan? Connie, dinagsa ng mga botante ang Lahog Elementary School dito sa Cebu City para bumoto kaninang umaga. At hanggang sa ngayon, marami pang mga botante na mga senior citizen at PWD ang hindi pa rin nakaboboto dahil sa hinihintay pa ang kanilang mga balota mula sa kanilang mga polling precinct. Kwento ng ilan sa kanila, simula 6 a.m. pa silang nakapila sa priority polling place. Nababagalan sila sa ganitong proseso. Aminado naman ng election officers na ito na nga ang naging cause of delay sa botohan. Mas marami ring botante ngayon sa mga clustered precincts na aabot sa halos 1,000 voters. Last 2022 elections kasi nasa 500 plus voters lang ito. Ayon naman sa ilang senior citizens, willing to wait sila upang makaboto. Dahil para sa kanila, karapatan nila ito at obligasyon sa bayan. So far, wala namang aberya sa mga automated counting machines ngayong umaga. May mga contingency ACMs din ang eskwelahan kung magkaproblema man ang mga ACMs. At kahit mahaba ang pila at mainit ang panahon, pumipila pa rin ang mga botante. Dito sa Lahog Elementary School, mahigit 35,000 ang registered voters. Naglagay na rin ng malalaking tarpaulin dito sa eskwelahan para mahanap ng mga botante ang kanilang mga polling precinct. Meron ding mapa kung saang building at classroom sila pupunta. Nakapaskil din sa labas ng mga clustered precincts ang posted computerized voters list. At may mga litrato ito ng mga registered voters para mas mabilis mahanap ang kanilang mga presinto. Paalala lang sa mga boboto ngayong hapon, huwag nang hintayin na mag-alas 5 at bumoto na ng mas maaga. Ito'y para masigurong makaboboto ang lahat at para dire-diretso na ang consolidation of votes para sa canvassing.